Good morning po mga ka-subscriber, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel, mag-update lang po tayo sa ating bansang sinilangan, sa ating bansang Pilipinas na sana mabigyan ng hustisya yung mga yung flood control anomalies. Dapat makulong po sila dahil ilang trilyon po, hindi milyon talaga. Hindi talaga milyon po ang nangawala sa flood control anomalies po, mga ka-subscriber. Kaya sabi ng ating Pangulo na itigil muna ang pagnanakaw natin. O ang ibig sabihin po noon, bakit natin? Dapat ang sinasabi nila, ititigil muna ang pagnanakaw nyo. Ang sabi niya, ititigil muna ang pagnanakaw natin. Ang ibig sabihin po, kasabwat talaga siya sa pagnanakaw, 'di ba? Inaano naman po natin yan sa social media, sa television, na sinabi ni Secretary Dizon na yun nga po, na ititigil muna natin ang pagnanakaw. Mali naman po ang pagka-pronounce po niya. Hindi po yun dapat ganon. Dapat kung hindi siya involved sa ganon po, ititigil muna new ang pagnanakaw, 'di ba? At saka naman po diyan ang accountability talaga diyan, ang point talaga doon tinutumbok yung ang ating Pangulo, kasi siya lang tangi ang Pangulo po. Dapat nakamonitor siya sa mga ganyang aktibidades, sa mga flood control anomalies, kasi hindi biro po yun. Budget ng Pilipinas po yan, at saka po yung naka-allocate talaga dyan ang budget ng flood control. Kaya po hindi tayo maniniwala na wala siyang alam dyan. Kasi noon pa man kay Tatay Digong, noon pa talagang sinasabi ni Tatay Digong noon po na yan yung talagang may talagang nangyayari sa anomalya sa flood control. Nagagalit pa nga siya si Pangulong Bongbong Marcos. Sure liar, ganon sinasabi pa niya kay Tatay Digong. Kasi sinabihan siya na may anomalya sa flood control. Ang sabi ni Bongbong Marcos, ang ating Pangulo, sure a liar, 'di ba? Ang ibig sabihin, kaya gusto talaga nilang dalhin doon sa dahig si Tatay Digong, kasi gusto kasi ni Tatay Digong ayaw pakialaman yung mga anomalya po dito. Ang sa kanya naman, nagmamalasakit po siya kahit hindi siya na presidente. Katulad nga doon sa Baykam at sa Kagaa, siya din po ang nakadiscovery doon 'di ba? Wala daw katotohanan yun, sabi ng ating Pangulo. Samantalang sinabihan siya dating Pangulong Duterte ngayon, bakit anong nangyari sa ating bansa. Ganun po. Alam nyo, si Tatay Digong kasi po yun, nagmamalasakit lang po yan, kasi inumpisahan po niya ng pag-unlad ng ating bansa. Dapat proceed din sa pangalaw ay sa susunod na presidente yung paglago ng ekonomiya. Dapat wag niyang tigilan yan na lalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Papasukin tayo ng malalaking sektor, businessman dito sa Pilipinas.
Well, katulad niyan, marami na anggulo yung mga kurakot sangkot sa flood control. Papaano naman po tayo niyan pasukin ng mga business sector dito sa Pilipinas? Siyempre, matatakot na po yan kasi ginawa nga ng ng administration yung mga anomalya na siya dapat ang doon, buwag sa mga anomalya ng mga kurakot ng nagnanakaw ng kaban ng bayan. Daw parang tinutulorit pa niya na wala daw siyang alam. O, di ba? Ang mga tao naman tuwang-tuwa, buti na lang siya nagiging president. Ang anomalya sa flood control na na nabisto ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi daw ng mga tao, ng mga Pilipino. Kasi noon naman talaga kay dating former president, wala namang anomalyang nagaganap dyan sa flood control kasi isa siya pong doon, nagbabantay na walang sino man na magnakaw. Kapag magnakaw ng kaban ng yaman, maari matanggal o makulong. Ilan na yung kinulong po niya, 'di ba? Hindi lang 200 katao ang nakulong niya dahil sa mga anomalya diyan. Ngayon noong administration nila, yun yung pinapalabas nila. At bakit ganon? Ang hindi natin kasi alam po kung bakit gano'n nangyayari yan sa kasalukuyang presidente. Samantalang noon, hindi naman nangyayari gano'n ang gulo. Tinitingala pa nga tayo ng ibang bansa dahil sa magaling ang presidente na mamumuno. Samantalang pandemic noon, tuloy-tuloy yung pagpagawa ng mga malalaking infrastruktura. Dito lang po yan sa Pilipinas. Samantalang sa ibang lugar ay sa ibang mundo, sa ibang karatig na kapitbahay natin, hindi nakagawa ng ganyang belt project noong sa pandemic man. Tayo lang po yan, only the Philippines lang po yun. Kasi yung President Duterte, o kung kura pa lang si Duterte noon po, hindi na sana gumawa ng mga malalaking infrastruktura. Yung katulad sa Cordoba Bridge, ilang billion po yan, 200 billion. At least nakita ng taong bayan yung 200 billion plus na nagastos doon. Nakikita matayog ang overpass doon sa Cordoba, ala Dubai, 'di ba? Siya lang tanga ang presidenteng nakagawa noon, 'di ba? At hindi lang 'yan, ang dami pa po. Hindi mabibilang ng daliri natin. Yung bago nga siya bumaba sa pwesto, ang sabi sa media sa kanyang interview, bakit daw hindi nilagyan ng tatak Duterte? Ang sabi nila, hindi na kailangan. Ang mga ginagawa ko kasi hindi naman yan pera natin, hindi pera natin sa sarili. Bakit lagyan pa ng pangalang Duterte? Lumingon ka lang sa kaliwa, kanan at saka harapan, yun na yun ang makikita mo, 'di ba? Ang iba noon, tatakan pa nila kung ano-ano, pangalan ng mga yan lang tangi si Tatay Digong ang nakagawa noon po. Ngayon hindi pa sila nakontento, dinala pa nila sa dahig. At bakit kaya, 'di ba?
Kinulong pa nila, hindi siya naawa sa matanda, 80 years old pa. Samantalang ang nanay niya noon, dapat makulong ng 7 counts yun. Hindi siya pumayag na ikulong. I-house of arrest dahil matanda na. O tingnan mo, samantalang siya kaagad-agad dadalhin doon sa dahig. Kasi syempre, sino naman po ang magpadala doon? Ikaw lang po ang may access ng Pilipinas kasi ikaw ang Pangulo. Kasi kung sasabihin natin may intercom na doon sa Amerika papasok dito sa Pilipinas, bakit pinapayagan yung pumasok sa teritoryo ng Pilipinas? Para huhulihin lang ang isang Pilipino, banyaga na pupunta dito. Anong karapatan nila pumunta dito sa Pilipinas, diba? Kung kaya tayo doon pupunta, may hulihin tayo na isang sikat na Pangulo, anong gagawin sa atin, diba? Samantalang isa din, hindi tayo ICC konektado. At bakit nakalusot ng ganyan? Hindi naman po pwede hindi tayo konektado, hindi ninyo doon pinunduhan ng pera. Automatic talaga pupunduhan ninyo doon ng pera. Kasi hindi kayo entertainin kung halimbawa may ipadala kayo doon na imbestigahan nyo. Kung wala kayong involved doon ng pera, hindi kayo entertainin, hindi kayo tatanggapin. O, diba? Pera lang talagang ang labanan niya, kaya puro tayo kautangan, walang ginawang project, walang ginawang infrastruktura, walang napatayo kahit isang haligi man lamang. Ang dating Duterte na dapat tapusin ang project, hindi tinuloy hanggang nasira na lang, 'di ba? Ganyan masaklap talaga. Sige po, hanggang dito na lang po ang natin video. Marami pong salamat po. Mag-update naman tayo sa susunod na araw sa ating YouTube channel. Marami pong salamat. Bye-bye po. Mag-iingat po tayo. Huwag po tayo matulog. Bagkus bantayan po natin sila. Kasi bilang tulong na natin yan po mga ka-subscriber, bantayan at baka magnakaw pa uli sila kasi gusto nila po dagdagan ang buwis dahil hindi pa yata sila kontento sa pinagnanakaw nila. Dapat nga hindi na tayo nagbabayad ng buwis katulad nito, nalalaman na natin na ang pera pala sila ang nakikinabang, hindi lang billion, trillion pa. Mas maaari na lang hindi na tayo magbabayad ng tax kasi sila naman din ang nakikinabang, di ba? Sige po, maraming salamat. Hanggang dito na lang tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pinaroroonan kung saan man tayo. Marami pong salamat at marami pong salamat sa mga viewers ko at mga secret viewers. Mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. I-share niyo tong video na ito at maraming salamat. Bye-bye.